ugnayan ng dalawa, no? Ang ugnayan ng Diyos at saka ng ugnayan ng tao. At ang Biblia ang nagiging batayan nilang dalawa kung ano ang mga bagay na dapat na sundin o mga alituntunin na kung saan ay dapat na maging batayan ng bawat isa. Sa ngayon, ang aking mga aklat, lahat na ito ay nakabatay dito sa Biblia at ito ay non-sectarian. Ibig sabihin ay walang kinakampihan anumang sekta ng Kristyanismo. At ito ay nakabatay lahat doon sa kasaysayan at kung ano ang sinasabi doon na walang kinikilingan. Maliban dito sa aking aklat na tinatawag na Sistematikong Teolohiya or Systematic Theology sa Ingles. Ang systematic theology ay isang sistema na kung saan ay ginawa upang ang mga bagay dito sa sanlibutan na pinaniniwalaan ng tao ay mabigyan ng tuwirang pansin o bigyan ng talagang dito lamang ito yung doktrina patungkol sa mga bagay na yan. Halimbawa, yung patungkol sa Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Diyos? Sapagkat ang mga tao ay merong kanya-kanyang paniniwala, merong kanya-kanyang sinasabi, pero ano ang sinasabi ng Biblia lamang patungkol sa Diyos? Ito ay isa sa kasama doon sa sistematikong teolohiya na kung saan ay tumutuon lamang kung ano ang sinasabi nito. At ito ay aking ginawa. No? Meron din dito na kasama sa sistematikong teolohiya kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol kay Hesukristo. Maraming paniniwala sa sektang Kristyanismo na si Kristo daw ay tao lamang, si Kristo daw ay Diyos, si Kristo ay tagapagligtas, ang sabi naman ng iba ay hindi siya tagapagligtas, isang propeta lamang. Dito sa sistematikong teolohiya mula sa Biblia, ay makikita natin kung ano ang sinasabi patungkol sa kanya. Siya ba ay tao, siya ba ay Diyos, o ano pa man ang paniniwala ng tao. Pero dahilan sa ang Biblia ang pinagbabatayan ng lahat ng paniniwalang ito ay sa doktrina doon sa tinatawag na Christology or Christolohiya, nandoon yung lahat ng talata sa Biblia na kung saan ay tumutukoy lamang sa Panginoon. Halimbawa, patungkol sa banal na spirito, merong ibang nagsasabi na yan ay puwersa lamang, yan ay hangin lamang. Meron naman nagsasabi yan ay Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Biblia doon sa sistematikong teolohiya patungkol sa pneumatology or patungkol sa tao? Ano ba ang tao? Patungkol sa kanyang katatayuan sa harapan ng Diyos. At ang Biblia ay merong mga sinasabi patungkol sa kanya. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan? Sapagkat ang mga tao sa sektang Kristyanismo, iba-iba ang kanilang sinasabi kung paano pupunta sa langit ang isang tao o magkakaroon ng kaugnayan sa Ama. At para matapos ang issue, ang Biblia mismo ay merong sinasabi patungkol dito doon sa tinatawag na soteriology or soteriolohiya na kung saan ang Biblia ay nagsasabi na ito ang patungkol sa kaligtasan. Ito ay sabi ng Diyos sa Biblia, hindi ito sabi ng tao. Halimbawa, anong sinasabi ng Biblia patungkol sa anghel? Kasi merong ibang tao na nagsasabing sila ay anghel. Pero sa Biblia, ano ba ang sinasabi? Ano ba ang sangkap ng anghel? Ano ba ang trabaho ng anghel? So, nandito po lahat yan sa tinatawag nating systematic theology o systematikong teolohiya. At ito po ay mga doktrina at merong 12 doktrina sa Biblia patungkol sa mga bagay dito sa sanlibutan na kung saan ay dapat nating matutunan. At hindi naman lahat kasi merong mga tao na talagang mahilig mag-aral patungkol sa relihiyon o patungkol sa teolohiya at malamang yun yung mga tao na dapat magkaroon ng interest dito. Bukod dito, sa systematic theology, ini-advise ko po na yung lahat ng mga nag-aaral katulad ng gusto mga magpastor, kumuha kayo nito at makatutulong sa inyo sapagkat ito ay bunga ng aking 47 taon ng pag-aaral ng kasulatan at ito ay resulta. Ang sabi ko nga po, ito ay napakakapal at napakalaking aralin, subalit ang aking ginawa ay ito ay aking pinaikli para po sa kapakanan ng mga Pilipinong mambabasa at inilagay ko sa Tagalog para ito po ay madali nang maintindihan.
At ito po, ang halaga po nito ay 450 at medyo mahal po sapagkat hindi po ito yung maraming production, ano? At bawat isa ay personal na ginagawa ko dahilan sa wala pa akong kapasidad na ipa-imprinta ito sa printing shop sapagkat napakamahal. Ako po ay nagpa-imprinta before ng aking aklat na isinalin yung Sun Tzu The Art of War, at ako po inabot ng 300,000 piso sapagkat hindi ka naman po makakapagpa-imprinta ng libro sa mga 2-3. Pwede po yan pero medyo mahal din, at ito po ay malaki ang ginastos ko. Ngayon, sa isang libro lamang yon, at kung lahat pong itong aklat na ito ay gagastos ako ng mga 200,000 o 300,000 isa bawat yung libro, ay milyon din po ang aking abutin. Kung kaya't akin pong minarapat na personal na lang gawin ito. At ako na lang po nag-iimprinta, ako rin din po ang nagbubuo bilang isang aklat. Katulad po nitong systematic theology. Bukod po dito ay meron po akong aklat na ginawa patungkol po sa Ebanghelyo. Ano? Ang Panginoong Hesus ay pinaniniwalaan ng lahat sa relihiyong Kristyanismo na ang tagapagligtas o ang propeta o ang pinakapinuno ng kanilang pananampalataya ay ang Panginoong Hesus. Dahilan dito, kapag kasi binasa mo po ang Biblia, hindi mo makukuha yung kabuuang istorya ng buhay ng Panginoon sapagkat ito ay isinulat sa tinatawag na Gospel o 4 na Ebanghelyo, yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Maraming bagay na sinabi si Mateo na hindi sinabi si Marcos, na hindi sinabi si Lucas, na hindi sinabi si Juan. Kung kaya't kapag yung isang libro lamang ang binasa mo ay hindi mo makukuha yung kabuuang buhay ng at Panginoon. Ganon din kay Marcos, ganon din kay Lucas, ganon din kay Juan. Dahilan dito, ang aking ginawa, yung lahat po ng bagay ng mga pangyayari na naganap kay Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay akin na lamang pong pinag-isa, at ito po ay nandito sa aklat na ito na ang title ko ay Jesus, Akala Ko Ay Kilala Kita. Ano po? Ibig sabihin sa aklat na ito, yung talambuhay ng Panginoon at ang kanyang misyon, lahat ng mga nasulat sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay akin pong pinag-isa na lamang at nandito po sa tinatawag na Jesus, Akala Ko Ay Kilala Kita. Ang halaga po nito ay 250 pesos. Bukod po doon, ay meron pang isa na pwedeng isama natin dito sa tinatawag kong systematicong teolohiya, yung pong tinatawag na ordinansa. Doon po kasi sa systematic theology, meron sinatawag doon na sacramental theology. O sa Roman Catholic kasi sacramental theology, pero sa ibang reliyon ay naniniwala sila na meron lamang na 2 ordinansa na itinuturo ang Biblia. Ito ay yung banal na hapunan at ang bautismo. So ito po ay patungkol doon sa bautismo, patungkol doon sa banal na hapunan, at isinama ko rin dito sa aklat na ito kung ano yung mga pamantayan na hinihingi ng Biblia upang ikaw ay ma-qualified bilang isang tagapagturo ng simbahan. Iba po yung qualification na ibinibigay ng tao, iba rin po yung qualification ng Diyos o pamantayan ng Diyos pagdating sa isang mangangaral. So kasama po yun dito sa ordinansa. Ito po ay nasa 200 pesos. Mapapansin po nyo na medyo may kamahalan ang aking aklat sapagkat ang sabi ko nga ay ito po ay puro manual, ano? Puro personalized, at ang mga gamit po ay hindi mura. At yun po, kung ito po ay magagawa ko ng pangmaramihan, malamang na ito'y malaki ang ibababa ang presyo sapagkat ang gusto ko po ay ito talaga ay makaabot sa mga tao at lahat ay magkaroon sapagkat ito ay napakaganda. Sa akin pong paniniwala ay makatutulong sa inyong pananampalataya bilang mga Kristiyano. Bukod po dito, dito sa systematic theology, ay sinamahan ko rin po ng sermon. Ano po? Meron po kasing mga pastor na medyo nahihirapan sa paggawa ng sermon. At halimbawa po dito sa mga ebangheliko, yung po kasing mga mananampalataya, bago po yung pag nagsimba, tatandaan po natin, Lunes hanggang Sabado, yan po mga yan ay nandoon sa pagtatrabaho. At kalimitan sa kanila, sila ay nagbabantay sa araw ng linggo
sapagkat ito yung kanilang araw na kapahingahan na kung saan sila ay makapagsisimba at makakita nila yung kanilang mga kapatiran at doon ay makakapagsalamuha. Pero higit sa lahat, ang mga mananampalataya pag araw ng linggo ay nag-iintay doon sa sermon ng kanilang pinuno. At ang nagiging problema kung minsan kasi, yung mga nagsisermon ay hindi na yung salita ng Diyos ang isinisermon, kundi yung kanilang talambuhay, kung anong nangyari. So, para ano pa at ikaw ay naghintay ng 6 na araw pagdating ng linggo na naghihintay ka para ma-recharge ka patungkol sa sasabihin sa iyo ng Diyos, only to find out na ang sasabihin ng mga tumatayo doon sa pulpito ay talambuhay nila. Hindi po ba very, very frustrating yon? So, kaya ang ginawa ko, ako po ay gumawa ng tinatawag ko na 55 weeks of inspiring sermons. Ibig sabihin, ito po ay sermon para sa looban ng 1 taon. At ito pong lahat ng sermong ito ay nakabase po sa Ebanghelyo. Walang ibang dagdag, walang bawas, kundi kung ano lamang ang sinabi ng Biblia doon sa Ebanghelyo. Yun lamang po. No? At dito ay walang mga personal na karanasan na sinama ko, kundi ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa isang halimbawa. 55 Sermon Plus. Makikita nyo rito ay month 1, Sermon 1. Ibig sabihin ng month 1, January, Sermon 1, ito yung first week ng January. At ang sabi dito, ang utos ni Jesus na ipamalita ang Ebanghelyo sa buong mundo. So ito yung sermon na kung saan ay pwedeng sundan ng isang tagapagsalita para yung mga makikinig sa kanya ay merong mapupulot na ang Panginoon pala ay merong utos na ipamalita ang Ebanghelyo sa buong mundo. Okay, pagkatapos noon, yan po continuous. Halimbawa po ito ay month 2, sermon 2. Ibig sabihin ito ay February sa 2nd week. At ang title po dito ay Jesus lamang at wala ng ibang pangalan o organisasyon na nagbibigay ng kaligtasan. At ito po ay sinusuportahan ng talata sa Ebanghelyo at ito lamang po ay patungkol sa Panginoon kung ano ang topic na sinasabi ng Biblia, yun lamang ang kanyang pinagtutuunan. Dahilan dito, naiiwasan yung mga kwento, naiiwasan yung mga personal na pagbibigay ng kanilang patungkol sa sarili na kung saan ay nakakadismaya kung minsan, katulad nga ng aking sinabi, ikaw ay nag-iintay ng 6 na araw, nag-iintay ka ng araw ng linggo para makinig ka ng mensahe. Tapos ang ibibigay sa yung mensahe ay kumbaga sa ay hindi main course, kundi sabihin natin ay yung mga chichirya lang. So ito po yung reasons why I made the 55 Sermon Plus para sa looban ng 1 taon kung ikaw ay isang pastor ay meron ka nang nakahanda. Hindi naman ibig sabihin na kung ano yung nandito ang iyong sasabihin, pero ito yung pwede mong maging gabay o maging batayan. So ito po ay kumpleto ng sermon sa looban ng 1 taon. Ang halaga po nito ay 350. 350 po itong sermon. Now, meron po akong isang napakaganda na ginawa. Ito po ang timeline ng Kristyanismo. Ito ay isang aklat na ginawa ko. Actually, ginawa ko na ito long time ago. Ang title ko doon sa aklat na yon ay ang lumabas sa tawas. Sapagkat meron pong isang insidente na kung saan ay nakita ko na merong isang mangangaral, napakahusay niya. At ako mismo ay nakumbinsi. Nakumbinsi ako mismo sa kahusayan ng kanyang pananalita. Subalit merong isang banda na kung saan ako ay napansin na merong sablay. Merong sablay. At dahilan dito, ako po ay na-challenge. Na-challenge ako na gusto kong pag-aralan yung Kristyanismo simula ngayon pabalik doon sa kanyang pinanggalingan. At dahilan dito sa aking ginawang aklat na ang lumabas sa tawas, ako po ay na-stuck sa Rome. Hindi ako makaalis sa Rome. Simula dito ngayon, binalik ko papunta doon sa Jerusalem. Pero na-stuck ako doon sa Rome. At dahilan doon, yung aklat na yon ay nag-concentrate patungkol sa ano ang nangyari sa Roma at ano ang nangyari sa Kristyanismo pagkatapos noon. At noong akin pong ipinapalathala ang aklat, ito po'y nilagyan ng stamp
na ang sabi po ay not fit for publication o wag ko daw ipapublish sapagkat magkakaroon ng problema, magkakagulo dahilan doon sa mga batayan na nakita ko, mga ebidensyang nakita ko na merong problema yung Kristyanismo simula sa Roma papunta hanggang sa atin ngayon. Ngayon, ito ay aking binalikan, recently binalikan ko, no? Dahilan sa sabi ko, hindi po pwede na hindi ko sabihin kung ano talaga ang nangyari sa Kristyanismo, yung timeline ng Christianity, ano talaga ang nangyari sa kanya. So, dito po sa aklat na ito, timeline, Kristyanismo na lihis sa takbo ng panahon. Dito yung makikita kung ano ang nangyari. Simula doon sa Kristyanismo nung ang Panginoon ay umakyat sa langit, na nagbilin doon sa Mateo 28:18 hanggang 20. Hanggang sa ito'y kumalat, hanggang si Apostol Pablo ay tinawag. Dating Saul ng Tarsus ay tinawag siya at ginawa siyang apostol para sa mga hintil. So before nang dumating sa Antioquia, na kung saan sabi ng Biblia ay unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ng Panginoon, ano ang tawag doon sa mga mananampalataya simula doon sa Mateo 28:18 hanggang 20 hanggang doon sa Antioquia? Pagkatapos, ano naman ang nangyari doon sa mga Kristiyano sa Antioquia pagdating ng 313 AD doon sa panahon ni Emperor Constantine, na kung saan ay dineclare niya that Christianity to be the state religion? Anong nangyari doon? Hanggang sa dumating doon sa Great Schism, yung paghihiwalay ng dalawang grupo ng pananampalataya, yung Silangan at Kanluran. At pagdating doon sa Kristyanismo Kanluran, ito po'y muling nahati hanggang sa makarating sa atin sa ngayon. Pero dahilan sa takbo ng panahon, ano ang nangyari sa Kristyanismo at ano ng uri ng Kristyanismo meron tayo ngayon. At dito po yan nakasulat. Ito po yung timeline na ginawa ko na napaka-importante kung gusto nyo talagang malaman ano ang nangyari sa Kristyanismo. At ito po ay non-sectarian. Ano po? Ito po ay base doon sa kasaysayan. Makikita nyo ito sa Google, masusundan ninyo kung ano ang nangyari. Kaya makikita nyo kung mali ba o tama yung aking sinasabi patungkol sa kasaysayan ng Kristyanismo. At pag ito po ay inyong nabasa, naniniwala ako na maliliwanagan kayo kung ano talaga, ilang bang klase ang nangyari sa ilang sangay na meron ng Kristyanismo sa ngayon. Ano ba ang nangyari talaga sa mga Kristiyano? At meron pa bang mga Kristiyano na natitira na katulad ng Kristiyano doon sa Mateo 28:18 hanggang 20 hanggang doon sa Antioquia, na pagkatapos itong mga Antiochian Christian na ito ay naging Constantinian Christians dahilan sa declarations ni Constantine doon sa 313 AD doon sa Edict of Milan. So ito po yung aklat na magsasabi sa inyo patungkol sa kasaysayan ng Kristyanismo, ano ba talaga ang nangyari. Bukod doon ay isa pa doon sa late na ginawa ko ay patungkol dito sa Pablo ang Misyonero. Hindi ba sinasabi ko na sabi sa kasulatan kasi si Pablo daw ang ginawang misyonero ng Diyos para sa mga hintil. Kasi sa Biblia, dalawang klase lamang po ang tao. Yung pong Hudyo at hindi Hudyo. Kapag ikaw po ay hindi Hudyo, ang tawag sa iyo ay hintil. Ang hintil po ay nanggaling sa salitang goyim na ang ibig sabihin ay baka. So, para sa mga Hudyo noong araw, ang tawag sa mga hindi nila katulad ay baka o goyim. Dahilan sa sinasabi ng mga Hudyo noong araw na yon ay kami lamang ang kinasihan ng Diyos, ang mga hintil ay hindi. Kaya't nung tawagin ng Diyos si Apostol Pablo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw Saul na naging Pablo, ikaw ang isusugo ko doon sa mga hintil sapagkat dahilan sa kamatayan ni Kristo sa krus, sa kanyang pagliligtas, wala ng Hudyo, wala ng hintil. At ang aklat na ito ay patungkol kay Apostol Pablo, ano ang ginawa ng Diyos, ano? At si Apostol Pablo sa kanyang buhay ay nagkaroon ng tinatawag na 3 missionary journeys o 3 misyonerong paglalakbay. Ano ang ginawa ni Apostol Pablo? Saan siya pumunta? Pagkatapos ay doon sa kanyang paglalakbay, doon po niya naisulat yung tinatawag na
First Corinthians, Second Corinthians. Ito po yung mga liham ni Apostol Pablo nung siya po ay naglalakbay. Halimbawa po yung Galatians. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay naganap nung third missionary journey at doon niya kinumpronta yung mga taga-Galacia patungkol sa kanilang paniniwala na ibinabago nila yung ebanghelyo dahil sa merong mga Judaizer na pumasok sa simbahan, kung kaya't ito'y sinansala ni Apostol Pablo. Maging si Apostol Pedro ay kanyang sinaway sapagkat yung naging pag-uugali niya patungkol sa parang sabihin natin na nagko-compromise sa kanyang pananampalataya. At yung pong kanyang huli, yung pong tinatawag na fourth na paglalakbay, basically ito'y siya nung hulihin at nung dalhin siya sa Roma, ano ang nangyari doon hanggang doon sa kanyang kamatayan sa kamay ni Nero. So ito po yung aklat na yon. Pablo ang misyonero, ang halaga po nito ay 150. At ito po yung mga aklat. Meron din po akong isinulat, pero ito po ay pang sarili ko. Yeshua o Jesus, ano ba talaga ang tama? Yeshua ba na nanggaling sa Yahushua o naging Isos na naging Jesus? Ano ba ang tama? At ano ang dapat nating paniwalaan? So ito pong aklat na ito ay ginawa ko. Pero ginawa ko to para pang sarili ko lang para natutuwa lang ako na bakit Yeshua, bakit Jesus. Natutuwa lang ako. At dahil dito ay wala naman pong pagkakaiba ang dalawa. Yung isa lamang yung Yeshua ay ito po ay Hebreo, samantalang ang Jesus ay English na mula sa Greek na Isus. So ito po yung mga aklat na kung saan ay nais kong ibahagi sa inyo. Meron po akong isang kaibigan na ang sabi niya ay gusto kong lahat ng aklat na isinulat mo ay aking bibilhin. At natutuwa po ako dahil mahilig po siya magbasa at marami po akong aklat na isinulat, hindi lamang dito yung aking aklat na isinulat patungkol sa katipunan, ano ba yung nangyari sa mga katipunero, ano ba yung nangyari dito kay Andres Bonifacio, kay Emilio Aguinaldo. Ako po ay merong mga aklat na isinulat nung una sapagkat ako po ay apo ng isang katipunero. Ako po ay apo ni Maestrong Sebio. Kaya nung una ako ay nagkaroon ng interest patungkol po sa katipunan. Ngayon po ay patungkol naman sa Panginoon at sa Biblia. So, ito po yung mga aklat. At yung pong isa na umorder sa akin ng lahat daw ng aking aklat ay kanyang bibilin. Ito po ay nasa 8 piraso. At ang halaga po nito ay, ang alam ko ay nasa 1,600 yung lahat ng aklat. At meron din naman na nag-order na yung teolohiya lamang at gusto niya yung Sun Tzu the Art of War. So ito naman yung kanyang order. So pwede kayong isa-isa lang. Ang problema ko po ay ganito. Dati ako'y merong account sa Lazada. At ito po yung aking gagawin muli. At ito po ay kinat off nila sapagkat may bagong sistema ngayon na dapat ay meron ka ng BIR or meron kang TIN. So ako po ay naputol sapagkat hindi pa po ako nakakapag-submit kung kaya't yung aking account sa Lazada ay kanilang tinanggal. Pero i-workout ko ulit para kung mga order na ng aklat ay doon na sa Lazada o doon sa Shopee para mas mura ang delivery. So, intayin po ninyo yun. But for the meantime, ito po yung aking mga aklat na naisulat. Isa-isahin ko. Ito po yung systematikong teolohiya. Pagkatapos ay yung sermons na 55 sermons. Kasama po dito yung dalawang ordinansa. Ano po? Yung bautismo at saka yung banal na hapunan. Ito po yung ebanghelyo patungkol po sa buhay ng Panginoon Jesus. Akala ko ay kilala kita. At yung timeline ng Christianity, simula doon sa Jerusalem hanggang sa kasalukuyan, nandito po yan, anong nangyari, bakit nagkaganon, alin ba talaga yung tama, bakit ang dami nagsulputan. So nandito po dito sa timeline at ito pong Pablo, ito po yung napakaganda. At makikita ninyo si Apostol Pablo do sa kanyang missionary journey. Nilagyan ko po ito ng mapa. Ito po, nilagyan ko ito ng mapa ng kanyang mga lugar na pinuntahan. First, second, third, and fourth missionary journey. And lastly, ang sabi ko, itong personalize ko, ito ako'y natutuwa lang, Yeshua o Jesus. It's a very good book patungkol bakit siya tinawag na
Yeshua, bakit tinawag na Jesus or Jesus, bakit sila pareho. And this one, I made it for myself. So, yun lamang po. At ini-encourage ko kayo na kayo po ay sumabaybay. Meron din po akong account sa YouTube. Yung pong tinatawag na YouTube ko. YouTube tapos ko at Arnel Cruz po. Nandoon po yung pag ako'y nagsasalita sa simbahan o kaya ako po ay nagbibigay ng mensahe o kaya po Sunday School. Nandoon po at nakalagay. At marami po kayong matututunan doon. At kung kayo may time, panoorin po ninyo. Yung iba, mababa ang subscription ko kasi sabi nila ang dami daw hinihingi, pinapipirma, kung yung iba tinatamad, ayaw magpirma. Pero napakarami po ang mga nanunood at meron pong iba na matataas ang tayo sa lipunan. Ako po'y nagugulat. At yung pong iba ay napupunta ako sa ibang lugar. Ako po'y kilala at dahilan doon sa YouTube na akin pong ginagawa. So, yun na lamang po at inaasahan ko po na kayo po ay magkaroon ng interest sa aking mga aklat na isinusulat. At ako po'y naniniwala. Ito'y mula po sa aking karanasan sa 47 taon ng pag-aaral ng kasulatan at pagsasalita tungkol dito ay marami po. At saka sinasabi ko po, ito po ay non-sectarian. Ibig sabihin, wala pong kinikilingang sekta ng reliyon. Ano lamang ang sinasabi ng Biblia. At kung inyong sa tingin nyo ay may comment kayo, mas maganda po marinig ko at ito'y magkaroon ng kasagutan. At kung meron akong dapat na idagdag, kung meron akong dapat na alisin, ito po'y natututuhan ko na nagmumula sa inyo. Marami pong salamat. Dito ko po tatapusin ang aking podcast. Thank you.